Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ruiz. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasan ng pinsan ng lolo ko. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Arturo. Ayon sa aking lolo, si Lolo Arturo ay isa sa mga masasabi nating free-minded na tao. Magaling makisama, hindi mapanghusga, at sa ilang taon niyang naging isang armadong tao na nakipaglaban pa noong digmaang pandaigdig, ay napakakalmado niya. Marami siyang alam sa pakikipaglaban. Mapa-hand combat man o may kagamitan. Mahigit 15 taon ang tanda ni Lolo Arturo sa lolo ko. Alam mo naman yung mga magulang nila dati, di ba? Paramihan ng anak. So bali ayun nga, ikikwento ko ito sa point of view ni Lolo Arturo. At sa bandang huling parte ng kwento, ay ibabalik ko naman sa point of view namin ng aking lolo Kulas. Kung sa anong rason, malalaman niyo rin. Ako si Arturo. Dating nakipaglaban para sa paniniwala at para sa pagmamahal sa bayan. Sa tagal kong nakipagbaka at matapos makamit ang kalayaan, ay pinili kong mamuhay ng tahimik. Sa mga napagdaanan ko sa bingit ng kamatayan at pagtatago sa mga gubat-gubat at kabundukan, marami akong naengkwentro mga bagay na sabihin nating hindi mga normal. Mga nilalang na nagtatago sa anyong tao para makapamuhay ng normal. At mga malalaki at maliliit na mga nilalang na nagtatago sa kaloob-looban ng kakahuyan para manatiling tahimik. Mga nagmamasid, mga tinatawag nilang isinumpa sa banal na kasulatan, mga engkanto, laman lupa, maligno, aswang, at kung ano-ano pang mga elementong noong kapanahunan ko ay hindi nagdadalawang isip na magpakita. Lalo na kung kokonti lamang kayong nalalagi sa bundok at gubat. At alam niyo kung paano rumespeto sa kanilang teritoryo. Siyempre, bukod pa dito, ay hindi nawawala ang ibang nilalang na wala din namang ginawa kundi ang magbigay ng sakit. At talagang halang ang kagustuhang manakit ng tao. Sa madaling salita, marami na akong karanasan na hindi kayang paniwalaan ng lahat na mga normal. Kaya sa muli kong paglabas ng kabundukan at gubat, iba na ang naging pananaw ko sa buhay. Matapos kong maibaba ang sandata ko at bukod sa mga natutunan ko sa pakikidigma, ay mas pinili ko ang katahimikan. Ganun naman din talaga ang bagay na gusto kong tamasin nung nakikipaglaban ako. Ang kalayaan. Pero sa pagbaba ko ng mga sandata ko at pagtalikod sa mga kaalaman sa pakikipaglaban, hindi ko aakalaing magagawa ko pa rin palang balikan ulit ang ganitong kadilim at kadugukong nakaraan. Halos perpekto lahat pagkababa ko. Binalikan ko ang babaeng napupusuan ko, si Lira, na noong mga panahon na yun ay hinintay din pala ang aking pagbabalik. Muli ko siyang sinuyo. Tinanggap niya naman ang panliligaw ko hanggang sa sinagot na ako sa mabilis na panahon. Kinasal kami. Naging masaya ang lahat sa amin. Noong nagdesisyon na kaming magbukod, naisip ko na gusto ko magsimula kami ng aking asawa ng bagong buhay namin
Dahil na rin sa marami siyang kapatid at siya ang bunso at halos wala nang natirang lupang ipapamana sa kanya. Naganap ako ng paraan para mabigyan siya ng bagay na matatawag niyang kanya. Pero hindi ko pa man nagagawa yon. Tila sumang-ayon ang pagkakataon nun. Isang araw, may pumunta sa bahay namin. Isang pamilyar na mukha. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Kulas. Isa sa mga espiya namin noong kapanahunan at pinsan ko rin. Sinabi niya sa akin na ang tatay-tatayan ko sa hukbo ay may malubhang karamdaman at tila hindi na magtatagal. Kaya naman kailangan umano akong pumunta doon dahil ako ang hinahanap niya. Pumunta ako agad-agad. Sumama ako kay Kulas kasama si Lira. Ayaw ko nang ipagpabukas yon. Siyang ang tunay. Pagkarating namin sa lugar ng aking tatay-tatayang si Edgar, naghihingalo na ito. Wala nang pamilya si Tatay Edgar. Kagaya ko na namatay ang aking mga magulang, ay namatayan din siya ng asawa at mga anak noong digmaan. Bago pa man kami sumabak sa labanan ay meron na rin itong malubhang karamdaman sa kanyang edad. Kaya naman wala siyang takot na magbuwis ng buhay nun. Pero sa huli, etong sakit niya pa rin pala ang papatay sa kanya. Dali-dali kong nilapitan si Tatay Edgar. Nagkamustahan. Pinakilala ko si Lira. Hindi nagtagal ang buhay ni Tatay Edgar noon matapos naming mag-usap. Pero sa harapan ng lahat ng mga naroroon, mariin niyang binitawan ng mga katagang sa amin umano ang mumunting lupa at bahay na may iwan niya sa lugar na yon. Mamuhay umano kaming mapayapa ng asawa ko. Sa madaling salita, sa akin na ipamana ng aking tatay-tatayan ng lupain na yon. Maliit lamang ito pero ang importante, may masasabi na akong akin. Matapos ang libing ay may konting pag-aayos lamang akong ginawa sa bahay. At pagkatapos ay doon na kami tumira ni Lira. Panglimang barangay ito mula sa dati naming tirahan. Itong bahay ni Tatay Edgar. Isa sa mga barangay na masasabi naming kukonting tao pa lamang ang naninirahan. Kaya nga mas madaling naabuso ang pamilya ni Tatay Edgar noong panahon ng digmaan dahil wala silang mahihingan ng tulong. Maski sina Kulas at ang iba pa naming kasamaan ay malayo din ang tirahan. Lalo na noong mga panahon na yun na itong si Kulas ay may nililigawang babae sa ibang bayan. Kaya madalas itong wala. Napapadaan din naman ito sa amin kapag tatawid sa barangay namin. Nag-uusap naman kami ng mga pangyayari sa buhay. Dahil sa pala kaibigan akong tao, madalas akong nagliliwalaw sa labas. Para na rin makapagpalagayang loob ko ang ibang mga tagaron at makahanap ako ng mga gawaing makapagbigay sa akin ng kita. Samantalang ang aking asawang si Lira ay nagsimula ng magtanim ng mga gulay at mag-alaga ng mga manok sa bakuran namin. Nabigay din ang aming mga magulang. Hindi ganun kaimportante ang pera nun. Mas gusto ko pang ang produkto ang pinapambayad sa amin kesa sa pera. Sa loob ng ilang linggo, ay may nakilala naman akong mga tagaron. Nakapalagay ang loob ko lahat. Isang araw, naisipan kong pasukin ang looban ng gubat. Nalaman ko kasi sa mga bago kong kakilala na tagaroon na may mga shortcut din sa gubat na ito, patungo sa ibang mga barangay. Naisip ko rin noon na mamulot-mulot na mga kung ano-ano mga kahoy para sa panggatong namin. Bilang nasanay na rin sa bundok, ay alam ko ang palatandaan ng mga nadadaanan na ng mga tao o mga hayop. Kaya bukod sa maliit na hawan na ginawa ng mga tao para madaanan papunta sa mga ibang lugar, ay meron akong napansin na isang trail nun.
Kung titingnan mong maigi o sa ordinaryong mga mata na walang karanasan sa pag-scout ng mga ganitong lugar, hindi mo ito mapapansin. Pero sa mga kagaya ko, alam kong may ibang daanan doon. Kaya imbis na sa natural na hawan ako dumaan ay lumiko ako doon. Gawa na rin ang kuryosidad. Sa pagdating ko sa gitna ng mga kapunuan, ay meron akong napansing bahay. Isa itong kubo. Maganda at maayos ang pagkakagawa. Walang bakod, pero malinis ang bakuran. Tao po! Tao po! Pagtawag ko para lang masabi ko ang aking presensya na naroroon ako at wala akong ibang hangad kundi ang makakilala ng iba pang mga kaibigan sa lugar. Sa pagsigaw ko ay meron akong narinig na mga ingay mula sa likuran ng bakuran. Weirdong tunog yon. Agik-ik. Pero para bang pasigaw na maririnig mo sa buong kagubatan. Parang nagtatawag. Muli akong napatawag. Walang sumagot. Walang tao. Paalis na sana ako nang napansin kong hindi tumitigil ang mga ingay sa likuran. At talagang naiinganyo akong silipin kung anong klaseng hayop ang naririnig ko. Nagdahan-dahan pa rin ako para lamang kung sakaling may tao sa likuran. Pero wala. Nang makasigurado, ay paunti-unti akong naglakad sa likod pero nasa labas pa rin ako ng perimeter ng kanilang bakuran. Sa pagkakataon na ito, doon ko napansin na sa likurang bahagi ng bahay ay may mga nakahambalang na mga halaman. Dahan-dahan akong naglakad sa mga gilid nun para tuluyang silipin ang kung ano ang meron sa likod. Nagawa kong maisingit ang sarili ko at nang tuluyan ko nang makita ang nasa likuran, saglit akong napatitig. Ilang segundo akong tumingin ng maigi at pagkatapos ko itong matitigan, hinawi ko ng pabalik ang mga tanim na yon. Dahan-dahan akong umatras at naglakad na pabalik sa may labas ng bakuran. Ano ang nakita ko? Bagay na alam kong hindi normal. Nakita ko na ito dati sa isa sa mga sinampahan naming bundok noong kasama ko si Tatay Edgar. Sa unang tingin, mapagkakamalan mo silang kambing. Maliban na lamang sa hindi sila kasing laki o kasing taba ng mga ordinaryong kambing. Kasing lapad ng dahon ng gabi ang tenga nila at ang buntot nila ay parang mga saunggoy. Ang mga ito ay walang iba kundi yung tinatawag na mga sigbin, mga alaga ng mga aswang o ng mga mangkukulam. Dagdag mo pa na ang katabi nila ay nagraramihang sako ng mga kalabasa at sa isang gilid na parte ng kabahayan ay isang hukay na nagsisilbing gawaan ng uling. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang kubong napuntahan ko ay pwedeng bahay ng isang aswang o ng isang mangkukulam. Muli ay nagtawag ako sa loob ng bahay para kumbaga ay pinapaalam ko na wala akong masamang intensyon. Pero walang sumasagot. Kaya naman naglakad na ako pabalik nun. Sa aking paglalakad, unti-unting nagbago ang simoy o ang amoy sa paligid. Pamilyar din ang amoy na ito na alam kong hindi ordinaryo. Hindi ko pa ito naaamoy kaninang papunta pa lamang ako. At hindi ko naman masasabing madilim na sa gubat na yon. Pero kasing baho ito ng tiyangaw na may halong nabubulok na patay. Papasok pa lamang sa isip ko noon ang posibilidad ng naaamoy ko
nang makita ko mismo ang kasagutan. Sa harapan ko ay isang malaking baboy ramo. Namimilog sa pula ang mga mata nito. Lagas ang balahibo. Mahaba ang mga paa. Walang buntot. At ang isang napansin ko ay ang tenga nito sa kaliwang bahagi. Mas maliit kaysa sa kabila. Nang ibig sabihin ay natapyasan ang tenga nito. Narinig ko itong huminga ng malalim. Alam kong hindi ito ordinaryong hayop lang. Kung sakaling totoo man ang aking naisip noong mga panahon na yon, naiintindihan ko siya. Alam niyang galing ako sa teritoryo niya at pinoprotektahan niya na lamang ang lugar niya, lalo na sa katulad kong bagong salta. Magandang araw. Ako si Arturo. Bago lamang po ako dito sa lugar at naghahanap ng mga bagong kaibigan. Wala akong hangad na hindi maganda. Patawarin niyo ako kung sakaling nangimasok ako dito sa teritoryo niyo. Saglit na tumitig sa akin ang nilalang pagkasabi ko noon. At makalipas lamang ang ilang segundo ay naglakad ito sa kaliwang bahagi. Umalis siya sa dadaanan ko. Kagaya ng sabi ko, sanay na ako sa pakikisalamuha sa kanila. Ramdam naman ito ang sinseridad ko. At hindi lahat ng katulad nila ay masasama. Lalo na mga kagaya nilang nagtatago at namumuhay sa liblib para umiwas sa kung anumang pwedeng mangyari. Bago ako tuluyang lumagpas, alam kong nasa paligid lamang siya. Nagpasalamat ako at sinabi kong ako'y babalik na sa labas ng gubat. Muli akong humingi ng tawad at tuloy-tuloy kong tinahak ang daan palabas. Sabi ko, ipagpapabukas ko na lamang ang pangangahoy at pahapon na rin. Ayokong magtagal doon sa gubat gayong wala akong ibang dala, kundi panali ko sa pangunguha lamang sana ng mga tuyong sanga. Mula doon hanggang makarating sa labas ng gubat, ramdam ko ang mga matang nakatitig sa akin. Pero alam ko na nagmamatsyag lamang ang mga ito. Nagpatuloy na lamang ako at pinaramdam ko na wala naman akong dahilan para may gawing hindi maganda. Hanggang sa tuluyan na akong makarating sa bakuran namin at pumasok sa loob ng bahay. Bago ako tuluyang dumiretso sa balon para mag-igib nun, napatingin ako sa pasukan ng gubat. Nakita ko ang isang taong nakatayo doon. Lalaki, matangkad, at malinaw na malinaw sa akin na sa direksyon ng bahay namin ito nakatitig. Nang makita niyang nakatingin ako sa kanya, umatras ito at nawala na lamang sa dilim ng liblib ng kakahuyan. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na wala naman atang hindi magandang gagawin. Siguro, mas maiging kaibiganin ko kung totoo man ang kutob ko nun. Bago dumilim ay kinuha ko ang bisikleta ko. Tumungo ako sa kalsadahan, papuntang pinakamalapit na bilihan. Naganap ako ng bawang, luya at asin. Swerte namang meron. Papabuhayin ko ang bawang at luya para maitanim ni Lira. Gayong kahit papano ay kung sakali mang hindi maging mabait ang mga yon, ay mapoprotekta namin ang sarili namin. Pero ang iba, itatago ko. Pagka-uwi ay tamang nagluluto na rin ang asawa ko at tinintay ko na lamang ang hapunan. Lumabas ako saglit ng bahay. Malayo ang mga kabahayan. Aabutin pa ako ng ilang minuto para makarating sa isang kapitbahay namin. Pero tanaw mo naman yon dahil sa liwanag ng lampara. Nagigib muna ako ng tubig na may imbak namin sa palikuran tsaka sa may kusina. Habang ginagawa ko yon,
Nakaramdam na naman ako ng hindi mapakali. Yung nananayo yung balahibo mo sa batok. Tapos parang nadudumi ka kahit hindi naman. Walang pinagkaiba kapag nagtatago kami sa paanan ng bundok at ilang metro lamang ang layo ng mga dayuhan sa amin. Kunwari ay abala ako pero nakatingin-tingin ako sa paligid nun. Sa muling pagtingin ko sa may bandang kakahuyan, doon ay may naaninag ako. Nung una, para lamang siyang dalawang baga ng tabako pero habang tumatagal at nagagawang mag-adjust na mga mata ko sa dilim, sa tulong na rin ng parang liwanag na yun, naaninag ko ang anino na nagmamay-ari sa dalawang pulang nagbabaga na kung hindi ako nagkakamali, mga mata. Nasa may labas siya ng kakahuyan. Masid na masid ito sa akin. Alam ko, dahil wala namang ibang bahay doon maliban sa amin kung saan siya humaharap. Napaisip ako, Sir Seth, kung yung habol pa rin ba niya ay kung ano ang rason kung bakit ako napapunta sa bahay niya. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya na pumasok sa kusina para ilipat ang inigib ko sa tapayan. Kumurot ako ng luya, ng bawang at kapiranggot na asin. At nang mapansin kong hindi pa rin siya umaalis sa kung nasaan siya nakatayo nun, lumingon ako kay Dira. Mahal, dito ka muna. Kakausapin ko lang yung isa nating kabaryo. Tumangon na lamang din ang asawa ko noon. Umalis na ako. Tuloy-tuloy na naglakad. Habang papalapit ako sa kanya ay hindi ko maiwasang kabahan. Dahil doon ko lamang din napagtanto na wala na naman akong dalang patalima para tumulong sa akin kung sakaling dumugin ako nito. Sa paglapit ko, unti-unting humina ang baga sa mga mata niya, hanggang sa tuluyan na itong nawala. At ang kilabot na nararamdaman ko sa kanya ay unti-unti na ring naglaho. At nang ilang metro na lamang ang agwat namin nun, napansin ko ang biglang pagliwanag ng maitim niyang balat. Para bang mula sa kulay anino ay bigla na lamang itong naging tisoy. Maputi. May uban na ang mga buhok niya. Matangkad dito na sa tingin ko ay aabot ng 6 na talampakan. Hindi ako katangkaran. Nasa 5 talampakan lamang ako at 5 pulgada. Ngumiti ito. Pero nang mapalapit na talaga ako sa kanya ay ramdam kong umatras itong saglit. Magandang gabi ho. Tanging naibulalas ko na lamang sa kanya noon. Ngumiti ang matanda. Tinanong ko ito kung ano ang maipaglilingkod ko sa kanya. Sabi niya, napansin niya lamang umano na bago na ang nakatira sa bahay ng aking tatay-tatayan. Mabilisan ko namang naikwento sa kanya kung bakit nun. Tumangutang lamang ito. Ako po si Arturo Manong. Kayo po, anong pangalan niyo? Nakita kong aabot sana ito ng kamay niya para makipagkamay. Pero agad niyang binawi nang mapansin ang mga hawak-hawak ko na pangontra sa mga aswang. Ako si Simon Iyo. Ako ang nakatira sa bahay dyan sa loob ng gubat. Nakita ka kasi ng asawa ko kanina na dumaan uman doon. Kaya naman sinilip ko kayo dito. Tumangon na lamang ako at humingi ng pasensya nun. Sinabi ko sa kanya na naligaw ako. Muli ay ngumiti ito at sinabing ayos lang. Kung may kailangan daw ako ay wag daw akong mag-atubiling puntahan sila mag-asawa. Ikinagagalak niya umano akong makilala. Bago ito tuluyang nagpaalam at walang kailaw-ilaw na dala na naglakad
sa madilim na kagubatan.